Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng unang Juan, Kabanata 3, talata 11 hanggang 18. Ulitin ko po, unang Juan, Kabanata 3, talata 16 hanggang 18. 16 hanggang 18. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ganito natin nakikilala ang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At dapat din nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Paanong mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa sino mang may kaya sa buhay sa sanlibutang ito kapag nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan ngunit hindi naman niya ito pinakikitaan ng habag? Mga anak, magmahal tayo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita o kaya'y ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at ng katotohanan. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Gandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa umagang ito, sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa aming pagsisimula, humihingi po kami muli ng tawad, Panginoon. Alisin niyo ang anumang karumihan sa aming puso, sa aming isipan, na magiging hadlang upang kami makinig. Panginoon, ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, maging ang aming espiritual na mata, upang makita ang inyong katotohanan na nagmumula sa iyo. Panginoon, humihiling po kami sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu ng tulong na ikaw, Panginoon, na magpaunawa sa bawat isa sa amin. Ikaw nawa, Panginoon, ang mataas at hindi po kami. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at lahat ng ito hinahandog namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ang pinamagatang magmahal sa gawa at katotohanan. So bago po tayo magsimula, binabati ko po ang ating mga kapatiran sa GCF Legazpi na kung saan nandoon po ang ating senior pastor, si Dr. Ed Pilapil. Kasama po niya ang ating mga elders, maging ibang mga deacons ay nandoon po ngayon. Sa ating pong pagsisimula, pinaalala sa atin ni Juan sa mga mananampalataya ang mahalagang mensahe na narinig nila mula pa nung una, ang magmahalan sa isa't isa. Ipinakita ni Juan ang pagkakaiba ng pag-ibig ng mga mananampalataya sa puot mo ng mundo. Kung natatandaan po natin, last week, ibinahagi sa atin yung pagkakaiba po ng pag-ibig ng mundong ito at yung pag-ibig ng mananampalataya. Inambing niya po ito kay Cain, yung unang anak po nila Eva at Adan, kung bakit niya pinatay ang kanyang kapatid. So si Cain ang isang bilang halimbawa ng kasamaan at pagpatay na bunga ng inggit. Ang babala ni Juan, ang galit ay hindi kaayo ng buhay na walang hanggan. Ito'y tulad na rin sa pagpatay sa puso. Sa kabaligtaran, ang tunay na pag-ibig ng mga Kristiyano ay palatandaan ng mga taong lumipat mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. So sa ating pagsisimula, kagaya po ng madalas po natin naririnig sa sambahang ito, na ang ating pong pag-aaral ay base sa konteksto. Okay? Kung yung konteksto, ibig sabihin po nun, ano ho ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? No? Ano po ba ang kasalukuyang kalagayan nila that time? Sino ang nagsulat? Kanino sinulat? At ano yung kalagayan nila? So isinulat ni Apostol Juan ang unang liham or epistle. Ang tawag po dito is epistle, yung first letter of John.
Ito po ay ibinahagi niya sa unang siglo para sa mga mananampalataya noon. Actually, sila po ay nakaranas ng mga tinatawag na church persecution o pag-uusig. Bakit ho sila dumaan doon? May mga bulaang guro ang umalis sa iglesia at tinanggi na si Jesus ay tunay na nagkatawang tao. So, ito po yung time na kung saan yung mga mananampalataya ay may mga nagtuturo ng mali. Kung mapag-aaralan po natin dati, nung mga nakaraang buwan or mga nakaraang beses na ang pinag-aralan po dati natin is divinity of Christ, yung pagiging Diyos ni Kristo. Pero this time, kabaligtaran naman po, no? May mga nangangaral na hindi daw ho naging tao si Kristo at yun ay isa rin pong maling katotohanan. Ang mga bulaang gurong ito ay ipinamagyabang nila ang kataasan ng kanilang kaalaman, yung tinatawag na secret knowledge or yung tinatawag na head knowledge. Ngunit hindi sila nagpapakita ng pag-ibig. Ang masaklap po nito, iniwan nila ang iglesia na maliit, naghihirap, at dumadanas ng pag-iusig at kahirapan. So makikita ho natin sa mga babasahin pa natin, ano po yung dahilan bakit sinulat po ni Juan ang talatang ito. Pinaalala ni Juan na sa simula pa lamang na nilang narinig, ang tunay na tanda ng anak ng Diyos ay hindi lang kaalaman, hindi yabang, hindi pagpapaimbabaw or pagmamalaki, kundi ang pagpapakita ng pag-ibig na may kasamang gawa. Kaya yun po ang ating tema ngayon, magmahal sa gawa at katotohanan. Pumunta po tayo sa unang punto. Basahin po natin yung unang 1, Kabanatang 3, talatang 16, ganito natin makikilala ang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay, alang-alang sa atin. At dapat din nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. So dalawa daw po ang famous na John 3:16 sa Bible. No? Yung John 3:16 na kabisado ho natin is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Love pa rin po yung tema ng John 3:16. At dito, panibagong pagmamahal po ang nais ibahagi sa atin ni Juan. Mas malalim na kahulugan ng pagmamahal. Ipiniliwanag ni Juan, ang tunay na pag-ibig ay makikita sa ginawa ni Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Namatay si Kristo sa krus. At ito ang dapat maging huwaran ng mga mananampalataya. Para sa kanila, ang pagmamahal ay kahandaang ialay ang sariling buhay para sa kapwa mananampalataya o sa buong sambayan ng mananampalataya. So makikita ho natin dito na ano ho yung nais, bakit nais ni Juan na ibigay po itong halimbawa ng pag-ibig. Kasi tandaan po natin, this time, yung mga kapatiran o yung mga mananampalataya dumaraan sa pagsubok. No? Bukod sa pagsubok na kailang nararanasan, may nagtuturo pa ho ng mali. No? Kumbaga sinasabi ng mga bulaang guro na ay hindi yan ang mga kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa secret knowledge na alam namin. No? Pero meron silang knowledge or meron silang kaalaman, ngunit wala silang pag-ibig. Pero yun po ang dahilan kung bakit sila bumagsak. Bakit po? Kasi sabi ang ganyan, kung mapapansin natin, sa buong kwento po or sa buong sulat ni Juan, may 3 ho daw pagsubok, no? Or testing ang sinasabi. So, unang-una, testing in moral test. Kaya mapapansin nyo sa chapter 1 pa lang, no? Paano tinuturo yung tamang paglakad. Ano pa ho yung pangalawang testing? Is the doctrinal or yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung tuwid po ba ang kanilang pananampalataya. At ang huling testing, ito po ang pinakamalaga, yung pagmamahal. Okay, yung love. At itong tema ito ay makikita rin natin sa Ebanghelyo ni Juan, sa Gospel of John. Makikita po natin yung temang ito, yung ganitong tema, sa John chapter 15, verse 13. Ang sabi po dito, walang hihigit pa sa pag-ibig ng taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Itong talatang pong ito ay makikita po natin sa Ebanghelyo na kung saan ito po yung time na matapos umalis si Judas sa pagkainan, no, nung Last Supper, umalis na si Judas,
para ipagkanulo ang Panginoon. At this time, ihinibilin niya doon sa 11 na magmahalan sila, na magmahalan ng mga alagad. Ang ibig sabihin ay paglilingkod sa isa't isa. Makikita rin ang ganitong tema sa sulat ni Juan. So, kumbaga, sabi nga ni Dr. Ed, magaling na manunulat si Juan. May tinatawag siyang parallelism. No? Kung ititingnan natin ang kanyang sulat sa gospel, which is siya rin ang nagsulat, at dito po sa sulat na ito, parehas po ang tema. May isang bulaang guro at may isang nagbetray sa Panginoon. At kung saan, nung siya umalis, ipinakita nila na sila daw po ay magmahalan. Sabi dito, matapos umalis ang mga bulaang tagapagturo, okay, at ang mga naniwala sa maling aral, pinaalalahanan ni Juan ang mga natitirang mananampalataya na magmahalan sila. Dito natin makita ang pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din namang ialay natin ang ating buhay para sa mga kapatid. Pero ito po ang tanong. No? Ito po ang napakahalagang tanong. Ano ho ba yung pag-ibig na tinutukoy ni Juan dito? Okay? Originally, hindi po ito nasusulat sa Tagalog or sa English. Ang Bible po natin, hindi po yan English. Ito po ay originally nasulat sa Grego. Kaya sabihin, ang pinakapayo sa atin or turo sa atin, kapag tayo daw po ay nag-aaral ng konteksto, dapat alam natin ang original na pagkakasulat. Pero ito ang problema. Sa atin, ang salitang pagmamahal ay napakadali. No? Sabihin mo lang sa katabi mo, o sa nanay mo, o sa mga kapatid mo, o sa asawa mo, mahal kita. Yun po yung ibig sabihin nun, kasi isa lang Tagalog natin. Pero parehas rin yun na mahal kita, mahal ko yung aso ko, mahal ko yung pera ko, mahal ko yung trabaho ko, pare-parehas. Pero sa Grego, iba po. Sa Grego, may 4 po. 4 po ang pagkakahiwa-hiwalay or meaning ng bawat isang salita ng pagmamahal or yung love. Kahit nga sa English, pag sinabing I love you my wife, I love you my dog, I love you my money, I love you my work, pare-parehas. Pero sa Grego, iba po. Pinaghiwalay nila po yung 4. Ano po yung mga 4 na salita? No, hindi po naman natin, ayoko po magmukhang teacher, no? Pero sabing ganyan po, dapat po aralin natin ang bawat salita po. Ang unang, sa mga kultura ng Grego, iba't ibang salita ng pag-ibig. Ang unang pag-ibig po, kung siguro meron kayong ballpen or ano, ang unang pag-ibig po ay tinatawag na eros. Okay? Originally, no, yung mga Grego, 4 po ang ng unang salita po ay eros. Dito po galing ang salitang erotic or yung tinasabi na pag-ibig na romantiko or tinatawag na sexual love. So, saan po ginagamit ang eros? Ang eros po ay madalas ginagamit sa pagmamahal ng mag-asawa within the marriage. Hindi po kasama to doon yung boyfriend and girlfriend kasi labas po yung marriage po doon. Okay? Ang eros ay pwede lang ibigay ng 2 mag-asawa na kasal. Okay? So, big sabihin, erotic. Sabi doon, mamahalin kita ko, mamahalin mo din ako. Yun ang problema doon sa eros, salitang eros. May kondisyon. No? Minsan tinitingnan natin, ay mamahalin ko to kasi ang ganda niya. Ay mamahalin ko to kasi naku, matipuno yung kanyang itsura. May 6-pack abs siya. Paano ho kung tumanda na? Paano ho kung lumaylay na po yung balat na magandang yan? Kaya mapapansin natin, ang eros ay hindi po stable na pagmamahal kasi may kondisyon. Kaya ang kadalasan dumadating yung tinatawag na extramarital affair. Bakit to? Hindi ho sapat yung tinatawag na eros. Bakit? May kondisyon ho kasi. Mamahalin kita kasi maganda ka. Paano kung hindi na maganda? At may nakakita na kasama na ibang maganda. Mapupunta na yung pag-ibig niya doon. Nakukuha ho natin. So, ibig sabihin, yung eros ng pagmamahal ay may kondisyon. Minsan sa mag-asawa, ganun din. Mamahalin kita kung mamahalin mo ako. Bibigyan kita ng regalo kung bibigyan mo rin ako ng regalo. Pero pag hindi mo ako ginalang, hindi rin kita igagalang. May kondisyon. Okay? So, hindi po yun ang tinutukoy ni Juan. Another word ng pag-ibig sa Grego ay tinatawag na storge. S-T-O-R-G-E. Storge.
Storge, yung ibang pronunciation. Ano naman daw po yung storge na pag-ibig? Ito naman daw po yung pag-ibig para sa pamilya. Okay? Pag-ibig para sa pamilya. Ano po ibig sabihin ng pag-ibig para sa pamilya? Halimbawa, mahal ng anak ang kanyang tatay, ang nanay. Mahal ng kanyang kapatid na bunso ang kanyang kuya or ate. Okay? Mahal ng mga anak ang kanyang mga magulang. Yun po yung tinatawag na storge. Pagmamahal ng pamilya. Pero another problem or another challenge sa pag-ibig na ito, may condition ulit. Bakit? Palagay niyo mga magulang, lalo yung mga magulang dito, masarap po bang mahalin ang mga anak natin? No? Sabi ko nga minsan, isang sharing, ang mga anak daw po nating teenager, yan minsan ay parusa sa atin ng Diyos. Bakit ho? Isipin nyo, gumawa kayo ng kawangis nyo, tapos hindi kayo susundin. Aba, sandali yan, parang familiar sa atin yun ah. Parang ganun yung ugali natin sa Diyos. Tama? Palagay nyo, stable ho ba ang pag-ibig na storge? Madalas, ang mga anak natin, kapag hindi yan sumasunod sa atin, ano sinasabi? Kung ayaw mo sa bahay nito, lumayas ka. So, hindi ibig sabihin, may condition pa din. No? Minsan ang magkakapatid, ganun din. Nag-aaway-away sa mga simpleng bagay. So, hindi po stable or may condition po ang pag-ibig na storge. So, ibig sabihin, hindi yun ang tinutukoy ni Juan. And lastly, pangatlo, yung pag-ibig na philia. Philia, P-H-I-L-I-A, philia. Dito rin po galing ang salitang phileos. Ito yung tinatawag na pag-ibig ng magkaibigan, brotherly love. Okay? Ito po yung hindi mo kamag-anak, hindi mo kadugo, pero mahal mo. Halimbawa, may barkada ka, may matalik kang kaibigan. No? Simula elementary hanggang college. Kumbaga, kasanggang bagang, yun yung mga sinasabi nila. Pero ang problema ho dito, yung pag-ibig na pilya, do mataas na po ito, ito po yung pinakarurok ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Here's another problem, here's another challenge. Yung pagmamahal ng isang kaibigan, minsan, nagiging conditional rin. Bakit po? Dahil minsan, ang pag-ibig natin, ang pagmamahal natin sa isang kaibigan, kung sila ay friendly sa atin. Tama ho ba? Diba? Magiging friendly ako sa iyo kung friendly ka sa akin. Diba? Bibigyan kita ng regalo kung lagi mo naalala yung birthday ko. Pero pag birthday mo at hindi mo naalala yung birthday ko, hindi kita bibigyan. Or minsan, kapag na-offend ka sa kaibigan mo, wala na. Solian na ng kandila po yun. So, ibig sabihin, may condition pa din. Yung tatlong salitang Grego na yun. Eros, storge at philia. Lahat po yun ay may kondisyon. Bakit po? Ganun po kasi ang tao. Ang tao, makasarili. Ibig sabihin, hindi niya kaya magbigay ng pag-ibig na basta-basta. Ibig sabihin, may pang-sariling pangangailangan tayo. At ang malala po dun, kapag sinaktan mo ko, hindi na kita mamahalin. Kapag ikaw ay nandaya sa akin or sa asawa natin, kapag tayo ay nanloko, pwede ho tayong palitan ng ating asawa. Kapag ang mga anak natin ay hindi sumusunod, maaari silang lumaya sa bahay ho natin. Kapag ang mga kaibigan po natin, sila ay nandaya or sila ay nagkanulo sa atin, definitely, hindi na natin sila kaibigan. So yung tatlong yun, hindi po stable. So, originally, ano po pala yung nais ni Juan? Originally, do sa ating konteksto, sa 1 John 3:16, ano ho yung word na love ho doon? Ito po yun. Pwede nyo isulat. Salitang agape. Okay? Ang pag-ibig na agape. Ang pag-ibig na agape, ito po yung ginamit ni Juan. Ano po daw ibig sabihin doon ito? Ito po yung literal na translation. Ang pag-ibig na handang magsakripisyo at magbigay ng walang hinihinging kapalit. Parang ang hirap po nun. Di ba? Bakit po? Kasi ang pag-ibig na agape, Diyos lang ang kaya magbigay. Diyos lang ang kaya magbigay. Yung tatlong pag-ibig, tao ho ang kaya magbigay ho nun. Pero yung agape, parang malabo. Dahil
Sa base sa definition, ang pag-ibig na handang magsakripisyo at magbigay ng walang hinihing kapalit. At ito pa po, hindi nagbabago, constant. Okay? Mamahalin kita kahit hindi mo ako mahalin. Mamahalin kita kahit nasasaktan mo ako. Mamahalin kita kahit dinadaya mo ako. Mamahalin kita kahit may kasalanan ka sa akin. Isang pagmamahal na pwedeng ibigay sa tao, hindi ka ibig-ibig. Ito po matindi ho doon. Isang pag-ibig na binibigay ho daw natin sa mga taong hindi ka ibig-ibig. At ito po ang pinaka-definition ho niyan. Ang pag-ibig na agape ay ibinibigay kahit hindi niya tanggapin. Parang ang hirap po, no? Magbibigay ka ng pag-ibig sa mga taong hindi willing tanggapin yung pag-ibig mo. At sabi dito, ang pinakahuling meaning ng agape, pag-ibig na walang kondisyon. Yun po ang nais na tukuyin ni Juan dun sa unang talata. Balikan ho natin. Sabi dun, ganito natin makikilala ang pag-ibig. No? Kung meron ho kayong notes, guhitan nyo po yan, yung word na yan. Palitan nyo ng word na agape. Walang kondisyon. Ang mga bulaang guro ay nagmalaki sa kaalaman, ngunit bagsak naman sa pamantayan ng pag-ibig. So yung mga bulaang guro, pansarili po yung kanilang layunin kung bakit sila ho nakikisama doon sa mga kapatiran. Ipinakita ni Juan ang tunay ng pagkakilala sa Diyos ay nakikita sa pag-ibig. Ito ang ginawang babala ni Juan sa mga mapagsamantalang tao sa mga kapatiran. Kasi kilala ho ni Juan na may mga bulaang tagapagturo na may pansariling kagustuhan. Kumbaga sinasabi nila, okay, mabait tong taong to. May mapagbigay ito. Puro lip service ang sinasabi. Pero pagdating sa batayan o sa testing, sabi ko nga kanina, may 3 testing at ang isang testing po doon ay ang testing ng pag-ibig, bagsak po. Kumbaga sa grade ng mga teacher 5. Hindi po sila pumapasa sa testing ng pag-ibig. Bakit po? Sa kanila, ang paglilingkod daw po ay base sa head knowledge. Base sa kaalaman, sa mataas na kaalaman o sa mapansariling kapakanan. Ano po yung pina-example ho natin? Para malaman ho natin. Kasi malamang hindi ho natin matatandaan. Ano ba yung agapeng yun? Si Kristo ang ganap na halimbawa ng salitang agape. Si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Ipinakita ni Kristo ang pagmamahal. Ipinakita ni Kristo ang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang krus. Bakit po? Ang krus ng Kalbaryo, yan po ang pinakabalancing definition ng justice at love ng ating Panginoon. Justice, dahil sabi ang ganyan, ang Diyos ayaw ng kasalanan. Hindi yung pwede ang Diyos ang nag-a-adjust. No? Ang sabi nga ng iba, ay mapagmahal naman ng Diyos, kaya niyang tanggapin ang isang katulad ko makasalanan. Tama ho yun, pero may mali ho doon. Dahil hindi tayo pwede mabuhay sa kasalanan. Pero sabi ang ganyan, na ang pag-ibig ng Diyos ay nababase doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Sa lipunang Romano, na kung saan itong mga kapatirang ito ay nandoon, panahon po ito ng mga Roma, no? Ang problema ho ito yung culture, ito yung kultura ng mga Romano. Sa kulturang Romano, itinatampok ang karangalan o yung pagmamayabang, kapangyarihan, ibig sabihin yung power at kayabangan. Pero ang Mesiyas, ang ating Panginoon, ipinako siya na tila kahinaan, tila kahihiyan para sa karamihan sa kanila. Kumbaga, humility ang pinakita ni Jesucristo sa krus. Kasi sa kanila, parang panahon natin ngayon, kung sino ang pinakamaraming pera, siya makapangyarihan. Which is baliktad sa pinuturo ng ating Panginoon. Sa atin, ang basihan, hindi ho pera, ang pagmamahal. Ngunit iginiit ni Juan ang krus ang pinamataas na larawan ng pag-ibig. Bakit po? Bakit krus ang pinakabasihan ng pag-ibig ng Diyos? Pagsasakripisyo para sa di karapat-dapat. Aba, yan po ang matinding definition.
pagsasakripisyo sa mga hindi karapat-dapat. Palagay niyo, meron ho bang karapat-dapat dito sa atin? Lalo na po ako, hindi ako karapat-dapat. Pero ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na nasa isip niya yung cross dahil ganun na lang po yung pagmamahal sa atin. Again, sa John 3:16, yun po ang pinaka-definition ng pagmamahal. Tinatanong ba natin sa sarili natin, mamahalin ko lang ba yung mga tao mabubuti sa akin? Tinanong ho ba ni Kristo sa cross ho yun? Nung nandoon siya sa cross, sandali lang, yung lahat ng pagmamahal ko dito sa kaliwa, lahat na mabubuti. Okay? Ito lang ho mamahalin ko. Yung nasa kaliwa, hindi ho ganun. Dahil yung pagmamahal ni Kristo ay kasama yung una, yung kasalukuyan at sa hinaharap. Ganun yung pagmamahal niya. Ngayon, ano yung basehan natin? Siguro bilang Kristiyano, pwede yun. Lord, mamahalin ko lang yung mga mababait sa akin sa church. Pero paglabas ko, no, nakatlaw ako ng konti, imumurahin ko na. Hindi ho kasama ho yun. No? Mamahalin ko lang, Panginoon, yung mga nagbabayad sa akin ng utang. Pero yung hindi, wag niyo pong gagayahin sa Cara David. No? Napapatayin sa panalangin yung sa wish. Bakit ho? Hindi po. Tatandaan natin, balikan ho natin yung lesson natin na nakaraang linggo. Wag po daw tayo maging Cain. Tama? Si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Bakit? Hindi siya nagmahal. So, ibig sabihin, walang pagmamahal o puot ng isang pananampalataya na umiibig. Ang ating paglakad ay tularan ng kanyang pag-ibig. Sa mga mabasa ni Juan, ang pag-alay ng buhay ay maaring literal na kamatayan sa pag-ibig. So maaring etong time na to, no, sa time nila Juan, kasi mapapansin natin, yung unang mga mananampalataya, may mga tinatawag sa kanilang martyr. Natatanda ho natin to, no? Sila Stephen, no? Binato sila Stephen hanggang sa mamatay dahil sa pananampalataya. So maari, yung iba dito na sinasabi mag-alay ng buhay, maaring literal. Maari pong literal. Bakit po? Kasalukuyan, meron po nagaganap na rin ganun. Kung familiar po sa atin, yung pangalang Charlie Kirk, okay, nasa news, isa po siyang Kristiyano na mananampalataya na nangangaral. No? Nangaral po siya sa isang university sa Amerika, sa Utah, at diretsahan niyang sinasagot yung kasalanan. Ang sabi niya ganyan, ang homosexuality ay kasalanan sa Diyos. Ang abortion ay kasalanan sa Diyos. Hindi ho siya natakot sa buhay niya. Bakit? Mas takot siya sa Diyos. Anong nangyari? Yung mga tinamaan ng kasalanan na yun at ayaw nilang tanggapin ng kasalanan, sila yung pumatay. Actually, yun ang motibo doon sa pagpatay. Bakit? Ayaw nilang tanggapin na sila yung makasalanan. Kaya ang ginawa nila, pinatahimik nila si Charlie Kirk. Ano nangyari? Mas dumami pa ho ang Charlie Kirk ngayon sa Amerika. Mas marami nakakilala. Pero wag naman po nating hintayin na magkaroon tayo ng Charlie Kirk. Pwede ho naman hindi nyo naaalay ang buhay literal. Kasi mas mahirap po yung mamatay ang araw-araw. Bakit po? Si Kristo po ang halimbawa ng pag-ibig natin. Ang sinasabi dito, ang pag-alay ng buhay para sa iba sa atin ay maaaring namamatay tayo sa makasarili nating kagustuhan. Dying in ourselves. Okay? Hindi na po yung mahalaga yung sarili ko. Okay? So yun po ang pwede natin praise God kung tatawagin tayo. Kung siguro ako sa kalagayan niya, praise God. Kung mamamatay ako para kay Kristo na aking buhay, praise God. Pero hindi ho kailangan po yun. Hindi ko sila sabing mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Dahil sabi ng ganyan, automatic yun na magbubunyi ang langit. Pero ang pinakamahalagang aral po sa atin, araw-araw. We can die sa sarili natin. Ibig sabihin, hindi na ho yung sarili ko ang mahalaga. Okay? Sa pangawalawang punto naman po, pag-ibig natin. Basahin po natin sa 1 John chapter 3 verse 17. Paanong mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa sino mang may kaya sa buhay? Sa sanlibutan ito, kapag nakita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito pinapakita ng habag.
Ano ibig sabihin ng pag-aalay ng buhay para sa kapatid? Ang ibig sabihin nito ay ang pagtulong sa isa't isa, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Lalo ho ngayon, no? Dumaan yung bagyong Ompong. Maraming salamat sa Diyos dahil hindi tinamaan ng naga. Baka pwede tayong tumulong sa mga ibang kapatiran natin sa Masbate o sa ibang lugar. Ang mga tumatanggap ng sulat ay dumanas ng kahirapan sa kabuhayan at minsan ay pisikal na pag-uusig. Kaya't kailangan magdamayan at magtulungan ang mga mananampalataya. Pinagdududahan ni Juan ang mga taong walang malasakit kung tunay nga bang nananahan sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang panahon kung saan ang kapatiran ay dumadanas ng pag-iusig. So panahon na ito, no, salamat sa Diyos at wala ho tayo sa unang siglo, pero just imagine, kung nandoon po tayo sa unang siglo, definitely dadanas ho tayo ng pag-uusig. Bakit po? Ano yung mga pag-uusig o yung mga tinatawag na economic challenges o yung mga pag-uusig na dinanas ng mga unang Kristiyano? Ang mga unang Kristiyano hindi lamang nakaranas ng pag-uuligsig sa reliyon. Kasi dati, no, mix po by the way, mix po ang audience na ito. Parehas po Jewish at mga Hintil. Ito ang problema, lalo na sa mga Hudyo. No? Sa Hudyo kasi, dahil sila ay monotheist, ibig sabihin, isa lang pinapaniwala, si Yahweh lang. Pag sila ay naniwala kay Kristo, ang tawag sa kanila ay atheist. No? Kumbaga, pinag-uusig sila nun, bawal sa kanila. Maging sa mga Hintil, sa mga Gentiles, sa mga Romans. Kapag nagpalit ka ng reliyon o naniwala kay Kristo, na si Kristo ay Diyos na tagapagligtas, ang tingin nila sa iyo ay iba na. Bakit? Hindi ka na kasi sumasamba sa mga Roman gods. At pag ikaw ay napatunayan na isa kang Kristiyano, ikaw ay uusigin that time. Sa papanong paraan po? Unang-una, pagkakahiwalay sa lipunan o tinatawag na separation sa society. Isasantabi ka. Ibig sabihin, hindi nakabilang sa society. Bakit? Itatakwil sila ng pamilya, komunidad, at ang sakit po nun, kadalasan kapag tinakwil ng magulang o ng pamilya, nawawalan po sila ng inheritance o mana. Ibig sabihin, nawawala sila ng kabuhayan. At lalo-lalo na yung mga nagdinegosyo. Bakit po? Dahil that time, sa panahon ni Juan, may tinatawag po silang guild. Okay? Para maintindihan po natin, ano yung guild? Ito yung mga grupo ng mga negosyante. Kadalasan po kasi, ang negosyo that time, no, laging naaayon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Laging, kumbaga, mapapansin natin, no, maraming trabaho konektado sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, ang iyong negosyo ay paggawa ng tela. Kadalasan, yung telang yon ay binibihis sa mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, ang trabaho mo naman ay tagagawa ng metal. Kadalasan, yung metal na yon, bukod sa binibenta mo, yung kadalasan kalahati ng metal na yon ay binibigay para paggawa ng Diyos-Diyosan din. The problem is this. Kung yung negosyong yun, dati, ay inaalay mo sa Diyos-Diyosan, at ikaw ay naging mananampalataya that time, naku, malaking problema ho yun. Bakit? Hindi mo na pwedeng ibenta yung produkto mo kasi wala nang tatanggap po nun. Mawawalan sila ng hanap buhay. Ang another paghihirap nila, ang pagkumpiska ng ari-arian. Bakit po? Kinukumpiska po yung mga ari-arian that time. Ng sino po? Kadalasan po kasi sa ilalim ng ilang emperador, kagaya ni Domitian, kinukumpiska ang kanilang ari-arian at pinagbumulta o kinukulong. Ito po matindi. Inaakusahan sila bilang mga atheists, parang baliktad ho, no? Pag nananiwala ka daw ay Kristo, ang tawag sa iyo ay atheist ng mga Romano. Bakit? Dahil hindi ka na daw sumasamba sa mga Roman gods. Okay? Hindi ka na sumasamba kila Zeus, kila Neptune. By the way, parang sounds familiar ho, no? Parang ganun din po tayo noong dating pananampalataya natin. Dahil sila, nung mga Romano dati, kapag may pangangailangan sila, pupunta sila sa specific na Diyos. Okay? Halimbawa, sila ay mangingisda, kailangan nila malaking huli, pupunta sila sa Diyos na si Neptune. Doon sila mag-aalay. Pero nakilala nila ang Panginoong Jesucristo na wala po yun. Itong problema doon, nagkaroon po sila ng tinatawag na cancel culture. Ibig sabihin, hindi ka na naniniwala kay Zeus or kay Neptune. Nako,
Hindi ka na pwede sa amin. Or kukumpiskahin yung kanilang mga ari-arian. Another thing ng sitwasyon nila, karamihan sa kanila ay ang pagkakaisa ng mahirap. Karamihan ng mananampalataya ay galing sa mababang antas ng lipunan, kaya't nagbabahagi-bahagi na sila bilang pagtulong at pag-survive. So ibig sabihin po, the first believer or the first Christians, kadalasan sa kanila mahirap. So para sila makasurvive, nag-aambagan po sila para lang makasurvive within the day. Halimbawa, ako po ay may ani, ay may nakuha akong pagkain. Instead, para sa akin yun, isi-share ko yun sa small church. Napakahirap po, no? Just imagine kung anong buhay ng mga mananampalataya that time. At isa pa po yung tinatawag na pagbo-boycott sa negosyo. Pag binoykot or kinancel yung iyong negosyo, naku, wala na hong bibili. Bakit po? Tumatanggi sila sa pagsamba sa emperador? Kasi tandaan po natin, si Caesar, para sa kanila, yun ang Diyos. Okay? Kumbaga, yung Roman gods, buhay sila, pero sa kanila, para sa kanila, yun ang Diyos. Okay? Hindi nila pinapatronize o tinatangkilikan ng negosyo. Ano ibig sabihin ng pag-alay ng buhay para sa mga kapatid? Now, kung ito yung mga dinadanas ng mga mananampalataya at that time, ano naman po yung dapat na ialay ang buhay sa mga kapatid? Number 1 po, ang pagiging handa sa pagtulong. Hindi ibig sabihin lamang salita, kundi sa gawa. Kapag nangangailangan, dapat makita ang ating pagkilos. Hindi sapat yung, uy Brad, God love you. Pero hindi mo man lamang na ipanalangin. Okay? Ano pa po? Ang pagsasakripisyo, hindi lang pagbibigay ng sobra, kundi minsan ay pagbabahagi kahit may kapos din tayo. Ang tunay na pagbabahagi ay may kasamang sakripisyo. Okay? Yung kanina, sabi ko kanina, ang agape ay pagsasakripisyong pagmamahal. Ang isa pong dapat uri or kinikilos ng isang mananampalataya, that time dapat, or maging sa atin sa panahon natin ngayon, dapat daw po tayo ay maging bukas palad. Kung may kakayanan tayo, hindi man dapat matigas ang ating puso. Ang hindi pagtulong, kahit kaya, ay tanda ng kakulangan natin ng pag-ibig sa Panginoon or sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin po nun, kung nangungusap sa puso mo ang pagtulong, pero hindi mo na, ibig sabihin, search your heart. Tingnan natin yung puso natin. Panginoon, baka yung pag-ibig ko sa iyo istorhe lang. Or baka filial lang yung pag-ibig ko sa iyo. Wala pa ako doon sa level ng agape. Lord, search my heart. Ano pa po ang kailangan nating pakitang pag-ibig? Ang pagmamalasakit sa kapwa. Tumulong sa mga pinansyal o physical o emotional na pangangailangan. Maging dito po sa church. No? Sabihin po siguro ng iba, ay, paano ako tutulong sa church? Wala nga akong trabaho. Alam niyo po, yung simpleng pag-ayos po ng upuan, simpleng pagbibigay, kaya salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga asheret, sa buhay ng ating multimedia, sa buhay ng mga nag-aasikaso po. Ito po yung malaking bagay. Okay? Maging aktibo, naging bahagi ng komunidad. Hindi sapat na dumalo lamang sa simbahan, kailangan din makibahagi, magmalasakit at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Dito po pumapasok yung tinatawag po nating discipleship group or small group. So marahil, baka po ang iba sa atin ay wala pa pong small group or wala pa pong mga tinatawag na discipleship group or hindi pa nakaka-attend ng mga small house churches. Bakit ho? Ano nun? Alam niyo ho ba dati, ang mga unang mananampalataya, hindi ganito ang itsura ng church nila. Hindi po ganito. Wala ho sila malaking building, may sound system, may aircon. Hindi po. Ang unang mga mananampalataya ay house churches. No? Mga bahay ho sila maliliit, nagtitipon-tipon po sila. Yung kaya ngayon salitang iglesia, salitang galing sa ecclesia, okay? Mga tinawag po yun. Ibig sabihin, separated. Okay? Hindi po ang ecclesia ay building. Hindi po. Kayo po yun. Small churches po. Bakit po kasama ang maging aktibo sa maging bahagi sa pagmamahal? Dahil tandaan po natin, pag may small discipleship po tayo, yung time po natin na ibibigay po natin. Yung ating maliit na sakripisyong 2 oras para pakinggan yung hindi naman natin kaano-ano, yan po ay isang pagbabahagi ng ating oras.
Okay? Kung may time po tayo manood ng Netflix, may time po tayo makipagchismisan, may time po tayo sa mga walang kabuluhang bagay, ay dapat mo meron rin tayong oras na nilalaan para sa paglago ng ating spiritual na pangangailangan. Amen po ba? Bakit po? Nakakita na ho ba kayo nag-gym na isang beses lang sa isang linggo? Nakakita ho na ba kayo ng ganon? Mag-gym, magbubuhat ng isang beses, tapos feeling niya, lalaki na yung kanyang katawan. Hindi ho. Dahil ang pag-exercisyo, hindi lang isang beses. Marahil sa Sunday, tayo ay lumakas, pero pagdating pa lang ng Monday, abay, sinubok na po tayo. That's the reason why meron po tayo tinatawag na small group. Kaya, mga kapatid, bilang encouragement po sa inyo, baka wala pa po kayong mga small group or small churches. Pwede ho siguro na dun sa ating page, pwede ho kayo mag-message or maging sa baba kung wala po ho kayong ano. Okay. Napakahalaga po na maging aktibo. Bakit po? One example po, nung umattend po kami ng isang lamay ng isang kapatid, no, narinig ko yung patotoo ng kanyang mga naging ka-growth group. Ang sabi nun ng isang sharing, yung namatay daw po, kung kailan may sakit na siya, nasa hospital po ito. Siya ho yung nasa hospital, siya ang dinadalaw, pero siya yung nananalangin para sa mga dumadalaw. Aba, parang matindi ho yun. Parang hindi na makasariling pag-ibig ho yun. Isipin mo, ikaw ang may pangangailangan na paggaling, tapos, Brad, papanalangin kita. Okay? At isa pang patotoo doon, sabi ng isang kapatid, alam nila na may pangangailangan yung kapatid na yun dahil alam nila malaki ang hospital bill. Aba, siya po ang naglalabas ng tulong. Alam po nila na wala halos may tulong. Yung kapatid na yun. Pero bakit ito ginagawa? Bakit po? Umapaw na po yung tinatawag na agape. Umapaw na ho yung pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na mahalaga sa kanya yung pera. Hindi na sa kanya mahalaga yung kalusugan. Ang mahalaga ngayon sa kanya, yung dinidisciple niya. Aba, isa hong napakagandang halimbawa po yun. Kumbaga sa exam, kumbaga sa teacher, bibigyan ko yun ng 1.0. Bakit po? Pag base sa kanyang pag-ibig, hindi na po yun yung makasariling pang sarili. Dahil, tandaan ho natin, nasa hospital siya. Dapat siya yung tumanggap ng panalangin. Tama? Pero bakit siya yung nagbibigay? Bakit po? Tandaan ho natin. Nakita niyo yung tubig na to? Hindi ho ako pwede magbigay kung wala ho tong laman. Tama ho? Pero kung ito ay umaapaw, ibig sabihin, pwede ko siyang i-share. Ganun rin po ang pagmamahal. Ang pagpapakita ng Diyos, ang pagbibigay at pagtulong na konektado ay patunay ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit ito po, pupunta ho tayo sa magandang part. Kasi, ang kontekstong ito ay maaaring maabuso. Bakit ho? Tandaan ho natin, ang pag-aaral po natin ay tinatawag na context study. Kasi pwede ho ako maging bulaang tagapagturo. Anong gagawin ko? Puputulin ko yung salita para maging paborable sa akin. Oy kapatid, nabasa mo ba to? Kailangan daw tumulong ka sa akin. Brad, baka merong ang 2,000 dyan. Pwede ho maabuso yun. Bakit ho? Ngunit dapat din daw tayo maging maingat na maabuso ang kontekstong ito. Madami din ang pwedeng i-take advantage ang kontekstong ito. Pwedeng manipulate or pwedeng i-quote yung verse na to. Tandaan natin ang context ng talatang ito ay pag-ibig. Dapat ba na ibibigay sa ibang tao ang lahat ng pangangailangan niya? Ito ang question po. Dapat ho ba lahat ng pagtulong ay ibinibigay? Halimbawa po, nakakita tayo ng kapatiran natin or kahit kamag-anak ho natin, kahit anak na lang ho natin. Okay? Meron ho ba tinatawag na limitasyon ng pag-ibig, ang pagbibigay? Kagaya nung minsan, may narinig po ako, no? Isang kapatira, nagtanong siya, Brad, paano ko malalaman hanggang saan limitasyon ang aking pagtulong? Alam niyo kung nasaan ang limitasyon?
andun rin po sa salitang yun, pag-ibig. Bakit po? Kasi sabi ang ganyan, kung tayo ba yung mag-aaral, base pa rin sa context. Hindi na po tayo lalayo. Bakit po? Ang limitasyon ay nasa context pa din ng pag-ibig. Minsan, ang pagbibigay ay hindi nakakatulong sa iba, lalo na kung naaabuso ang context ng pagbibigay at pag-ibig. Magbibigay ako sa iyo hanggat kailangan mo para makatulong ako sa iyo. Ngunit, kung ang pagbibigay sa iyo ay hindi makakatulong sa iyo, hindi na ito pagmamahal. Ito ay mas nakakasira kaysa nakakatulong. Madalas, mas nagkakasala sila dahil tayo ay nagiging dahilan ng kanilang pagiging irresponsable. Nagbubukas pa ito para sila magkasala, kagaya ng pagsisinungaling at pag-aabuso. Bakit po? Maaari po, kagaya ng bulaang guro, pwede humaabuso to. Narinig nyo na ba yung mga ganyan? Damot-damot mo pa naman, Kristiyano ka pa naman. Nagamit na rin ho ba sa inyo yun? Konti lang naman hinihingi ko sa iyo. Diba? Kaya nakakatakot ho yung mga kaibigan ho natin na biglang nagpaparamdam sa text. No? Yung mga 3 taon na hindi mo kilala, tapos biglang, "Hi Mars." Alam yung katabi ng Mars? Pautang. Hindi, joke lang po. Ibig sabihin po, pwede ho mangyari na ang pagtulong ay pwede rin daw po maabuso kung mali ang konteksto. Bakit po? Ang konteksto po ng pagmamahal, ang pagbibigay ay dapat naaayon pa rin sa pagmamahal. Tutulungan kita, Brad. Tutulungan kita kung kailangan mo ng tulong. Halimbawa, nakakita ka ng kapatid na talagang hikaho sa buhay. Sige, Brad, kung meron naman akong sobra, bibigyan kita ng puhunan. Okay? Bibigyan kita ng puhunan. Ibig sabihin, pag siya ay napalago, salamat sa Diyos. Hanggat hindi siya nakakabango, tutulungan pa rin kita. Para sa mga kapatid, ganun din. Pero itong problema, kung ang pagtulong mo ay magiging dahilan sa kanilang pagkakasala, naku, mas mahirap po yun. Bakit ho? Nawawala na po yung konteksto ng pag-ibig. Bakit ho? Nakikita na natin silang irresponsable. Okay? Kaya tandaan po natin, sa mga anak po natin, hindi laging mapahingi, papahingi, dad pahingi. Hindi ho. Turuan po natin silang magtrabaho. Okay? Turuan po natin silang magkayod. Kasi yung iba po sa atin, dahil alam nilang Kristiyano tayo, pwede ho maabuso yun. Lalo kung hindi naman believer. At mas malala po doon, lalo na kung believer. Yung iba, magsisimba para makakuha ng connection. Magkaroon ng upline or downline. Yung pala, nanghahunting ng mga kliyente. At pag hindi sila, lilipat na naman sila sa panibagong church. So, ano po ibig sabihin po nun? Sa madalang salita po, dapat po, ang pagtulong natin ay naayon pa rin sa pag-ibig. Kasi pag nakita natin na sila ay mapapahamak, at sila ay magsisinungaling, at sila ay mga abuso, sa halip tayo ay makatulong, mas lalo pa nating binubudburan yung kanilang kasalanan na para sila lalo ay magkasala. Alam natin na gagamitin nila sa drugs yung panghihiram. Naranasan po natin yung iba dyan. Brad, baka merong ang 500, babalik ka sa iyo bukas. Or babalik ko sa iyo sa katapusan. Katapusan ng ano? Mamaya katapusan ng mundo pala yung sinasabi niya. Hindi po pwedeng ganun. Pwede po siya magkasala. Tayo po yung nagiging paraan. So, ibig sabihin po nun, ang pagtanggi po na tumulong, ibig sabihin po yan, base pa rin po yan sa pag-ibig. Bakit po? Kung siya ay mapapahamak. Kaya mapapansin nyo mga bata, diba? Lalo yung mga nanay tatay dito, "Ma, bilan mo ako ng bike." Tapos sabihin mo, "No. Hindi pa pwede sa yung bike." "Sige na, ma. Sige na, dad." "O sige, gusto mo, ang kulit mo. Sige, bigay ko sa iyo." O, di napahamak. Pero dahil tayo magulang, alam natin mapapahamak sila. Hindi lahat na bibigay natin ay nakukuha po ba natin? So, ibig sabihin po, sa madaling sabi, ang pag-aalay ng buhay ay hindi laging literal. Ang pagbibigay ng sariling buhay, kundi ang pagsasakripisyo, pagtulong, pagdamay sa kapatid bilang tanda ng tunay na pag-ibig na nananahan sa atin.
ang pamayanang may pananampalataya ay dapat magmalasakit, magbantayan sa isa't isa. Noong unang panahon, ang simbahan ay nagtitipon sa maliit na grupo, o tinatawag na small church or small group, o sa mga tahanan. Ang ganitong maliit na samahan ng pananampalataya ay dapat laging may malasakit sa isa't isa. Hindi nawawalang bahala sa pangangailangan ng kapwa. Ang praktikal na paglilingkod at pagbibigay ang konkretong pagpapakita ng tunay na pag-ibig ng Diyos. So ibig sabihin po, mga kapatid, kung tayo naman po ay nakakasobra, ibig sabihin that's the reason why God bless us. Hindi ho ba kayo nagtataka bakit ang babae maraming bag, maraming sapatos? Hindi ho yan para i-display nyo. Kasi kaya kayo binibless, malay nyo, hindi na sa'yo sakto, baka pwedeng ibigay nyo sa iba at maging pangangailangan nila yun. Tama ho ba? Hindi ho yan dinidisplay. Ibig sabihin, kaya kayo binibless ng Panginoon is because yan po kayo ang ginagawang vessel of blessing. Kayo po ang ginagamit. Hindi naman ho kayo binibless para lumago or magkamal ng maraming salapi. Hindi ho pwede yung ang ating lahat ng bagay sa akin lang. Hindi po. Ibig sabihin po nun, tayo po ay binibless ng Diyos dahil yun na po ay nais na tayo ay maging pagpapala. Amen po ba? Amen. At sa pangatlong punto, at sa huling punto, gawa at katotohanan. Basahin po natin sa 1 John chapter 3 verse 18. Mga anak, magmahalan tayo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita o kaya ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at ng katotohanan. Ayon kay Juan, ang pag-ibig ay pagpapakita sa pamamagitan ng gawa. Hindi sapat ang puro salita lang. Hinikayat ng manunulat ang mga mananampalataya na kumilos at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga pangunahing pangangailangan ng isa't isa. Sabi dito, hindi lang sapat ang salita. Madali kasi magsabi ng mahal kita o ipagdarasal kita, ngunit wala namang kasunod na aksyon na manatili ito baliwala. Hindi sapat po yun. Ay, God's love you. Ay, mahal ka ng Diyos. Hindi po sapat yun. Kung tayo po ay may pagkakataon na dumalaw sa may mga sakit, ipanalangin natin sila. So, ibig sabihin, hindi ho laging pera ang kailangan nila. Minsan yung sapat na ho yun may makinig sa kanila. O may bigay po tayo or maipanalangin sila. Sa mga nagdadalamhati, napakalagang baga po yun. Yung isang yakap lang po. Wala hong bayad yun. Pero pwede ho natin ibigay ng libre. Pag-ibig na konkretong nakikita. Ang tunay daw pong pag-ibig ay naghahayag sa gawa. Pagbabahagi, pakikinig, pagdamay at pagtulong sa oras ng pangangailangan. Katotohanan bilang batayan. Okay? Hindi lang po yung pag-ibig, dapat po may katotohanan. Okay? Bakit po? Hindi ito pakitang tao, pansariling interes. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay tapat, walang halong pagkukunwari. Okay? Kaya gaya po nung narinig ko po kahapon, sabi ang ganyan, parang hirap ipahiwatig ang pag-ibig. Tandaan po natin, ang pag-ibig po ay may tinatawag na kanya-kanyang love language. Naintindihan po natin yun. Kaya minsan sa mag-asawa, okay, kagaya ko po, mas vocal po ako. Mas madalas po ang aking pagsabi ng I love you kaysa po sa aking esposa o ang aking asawa. Pero hindi ibig sabihin, no, hindi niya ako mahal. Bakit? Ibig sabihin, no, may kanya-kanya po kasi tayo ng way para ng pag-ibig. Bakit po? Ang mga nanay, maaari, minsan hindi sila vocal. No? Pero sila yung maasikaso. Bakit? Kasi yung pag-asikaso nila, yung paggising nila sa madaling araw, paghanda ng baon natin, pag-asikaso, paglalabas natin, yun ang pangaparaan nila para masabi lang, mahal kita. Ang mga usher po natin, bakit hindi po natin na-appreciate? Napakahirap po magtupi ho nung papel. Yung ating service leader, yung ating mga musician, hindi sila pwedeng tumungtong dito na wala silang practice. Bakit ito nila ginagawa yon? Kasi mahal po nila ang Diyos. At yun po ay umaapaw lamang. So ibig sabihin, ganun rin po tayo. So paano natin mapapakita? Sa pamilya po.
Sa pamilya, hindi lang sapat yung mahal kita. Kailangan marinig ang sinasabing tulong sa gawaing bahay, pag-unawa at oras na binibigay. Especially sa mga bata. No? Sabi ko nga ganyan, sa mga bata, sa mga anak, huwag kayong babati ng Happy Mother's Day, Happy Father's Day, or I love you. Kung yung simpleng paghuhugas ng pinggan, hindi nyo nagagawa. Babati ka, Ma, Happy Mother's Day. Pero pag sinutusan mo sa bahay, oy, maghugas, mamaya na, or wait lang. Bakit po? Kasi yung bagay pong yung mga simpleng bagay, medyo nakakarinig. Huwag niyo pong tabigin po yung katabi niyo po. Wala po tayo pinaparingga. Ang ibig ko pong sabihin, no, yung pagmamahal po natin sa bahay, hindi lang po laging I love you. Okay? Biro ko nga ho dati, mali ho yung salita, yung kantang Love Will Keep Us Alive. No? Sa mga kabataan, no? Huwag kayong maniwala basta-basta pag sinabihan kayo ng I love you. No? Bakit? Baka sabi nga ganyan nung paano daw malalaman kung ito yung mapapangasawa ko? Kapag yung taong yun minamahal yung magulang niya. Bakit? Isipin mo na lang, papangasawa mo yun, tapos hindi niya nirespeto yung magulang niya? Aba, ikaw, rerespetuhin ka ba niya? Malamang hindi. So ano ibig sabihin doon? Hindi po sapat yung sinasabing mahal kita. Ang ibig sabihin doon, dapat makikita rin po natin sa mga gawaing bahay, pag-unawa at pagbibigay ng oras. Tandaan po natin, ang oras is also a love language. Love language po ang time. Pagbibigay ng oras. Kung nabibigyan po natin ng oras yung ating mga bisyo, yung mga ating barkada, dapat mas mahalaga, mabigyan ng oras natin, yung mas mahalaga sa atin. Sa pag-aaral, hindi sapat ang supportive words, kundi ang pagtulong sa mga nahihirapan ng pagbibigay payo, simpleng pakikinig. Sa simbahan o komunidad, okay? Hindi lang sapat yung sinasabing God bless you, kundi ang aktibong pakikinig sa pagtulong sa mahihirap, pagbibigay ng oras, ng talento sa ministeryo, pagdamay sa kapwa, at higit sa lahat, yung pakikibahagi. Yun po yung sinasabi ko paulit-ulit po. Kaya napakahalaga po yung tinatawag nating growth group. Sa ngayon po, baka naisipin na, nahihiya po ako eh. Ayoko magsalita. Diyan rin po tayo nagsimula nun. Mahihiyain rin po ako. Nung lumaon, wala na po. Mas makapal na ho yung mukha ko. Matagal ng Ibig sabihin, mahirap nang pigilan magsalita. Bakit po? Dahil sa growth group, diyan po tayo nagpapanalaginan, diyan po tayo nagpapalakasan, at mapapansin nyo, even mga payo, diyan po lang Sa ating ngayon, ito ay araw-araw na sakripisyo. Namamatay ang ating sariling laman. Yun po ang naistukuyin po dito dyan. No? Hindi na po yung pansarili natin. Sa mag-asawa, ang utos ng Diyos ay yung bahalan ng bawat isa. Kaya mapapansin nyo po sa lalaki, mapapansin po natin sa lalaki, bakit daw po tuwing kinakasal siya ay nakabarong at naka-Amerikana? 2 beses daw po siya magsusot ng barong at Amerikana, tuwing kasal at tuwing patay. Tama ho ba? Bakit to? Kasi yung simbolo ng pagpapakasal, yun po ay kamatayan. Kamatayan saan? Pansariling sarili. Bakit po? Hindi na po yung mahalaga sa akin. Hindi na ako. Patayin na yung binatang ako. Patayin na po yun. Ibig sabihin, mas mahalaga na po ang aking asawa. Ganoon rin po sa mga asawang babae. Mahirap po tayo mag-submit. Sa mga anak, anong inuutos naman sa atin? Inuutos na igalang mga magulang, mahirap po ba na sumunod sa kanila? Again, sabi ko kanina, mas maganda po na habang buhay sila, ipakita natin na mahal natin sila. Kaya madalas pag may namamatay na magulang, grabe ang iyak ng anak. Bakit? Kasi nung buhay pa yung nanay nila, hindi nila masabing, I love you. Pero nung wala na, ayan na, bibigay ng bulaklak tuwing birthday. Pag lalo ngayon, November 1, magdadala ng bulaklak. Pwede ho ba? Before pumanaw ang ating mga magulang, baka pwede naman kahit 2 pirasong rose. May sabihin natin, Ma, I love you. Tara, kain tayo mamaya. So sa ating buod, ang tunay ng pananampalataya nagpapakita ng pag-ibig at gawa. Nilinaw ni Juan na nakikilala ng Diyos ang tumutupad sa kanyang utos, hindi lang sa puot, hindi lang iniibig ang makamundong bagay, hindi rin sila sumusunod sa maling katuruan. At ngayon, may idadagdag pa siya.
Mahal nila ang pamayanang may pananampalataya at pinapakita ito sa konkreto at makabulang paraan. Ano po yung pagpasa sa buhay po natin? Una po, alalahanin natin ang pag-ibig ni Kristo para sa atin dahil ito ang ating huwaran, ang kanyang walang pag-iimbot na pag-ibig dapat maging batayan ang ating pagkilos. Dapat ang pag-ibig niya, dapat din ang pagmamahalan bilang pa sa pamayanan ng mananampalataya. So alalahanin po natin ang krus tuwing iniisip natin, paano ko ba mamahalin ang asawa ko? Paano ko ba mamahalin ang nanay ko? Paano ko ba mamahalin ang kapatiran ko? Isipin nyo na lang ang cross. Kung hindi tayo minahal ni Kristo, ang bawat isa sa atin dito ay wala. Amen po ba? Ang mga kasabi ng community of faith ay dapat magtulungan lalo na sa panahon ng pangailangan. Ito ay isang pagkakataon magmahal sa kanyang pangalan at para sa kanyang kaluwalhatian naway gawin natin ito ng tao sa puso. Hindi po sapat yung, oh, I love you with the love of the Lord. Hindi po sapat yung kantang yun. Dapat may pagpapakita. Kung pwede tayong dumala, kung sila'y may sakit, dalawin po natin sila. Kung may mga pangailangan sila maliliit na bagay, pwede po tayo magbigay. At bilang panghuli, kabilang banda, wag nating abusuhin ang pag-ibig na binigay sa atin. Ayon sa kasulatan, ito po yung sinasabi ko sa atin kanina, yung pang-abuso. Ang ayaw magtrabaho, wag kumain. Yan po ay makikita sa 2 Thessalonians 3:10. Maliban dito, wala namang sinabing espesyal na patakaran kahit pa bahagi sila ng pamayanang may pananampalataya. At sa ating pong pagwawakas, nais ko pong basahin sa inyo ang tulang sinulat po natin ng ating senior pastor, si Dr. Ed Pilapel Jr. Ang title po nito ay Gawa at Katotohanan. Ang sakripisyo ni Kristo, pag-ibig na totoo. Malinaw ang sukatan, gawa ng paraan. Magmahal ng buong puso, di pwede kapiraso. Ang utos ay mula sa itaas, siya din nagbigay ng lakas. Para tayo ay magmahalan sa gawa at katotohanan, magtulungan, wag kalimutan para sa kanyang kaluwalhatian. Ang tunay na Kristiyano, magmahalan ng totoo, pero walang abuso, kailangang malinis ang puso. Tayo po'y magsitayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa lahat, maraming salamat po sa pag-ibig nyo sa amin, na kahit kami makasalanan, ikaw ay namatay para sa amin. Salamat sa pagpapakita ninyo ng pinakamahalagang halimbawa ng pag-ibig. Nawa ang pag-ibig namin sa aming kapwa ay maipabahagi rin po namin. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mahalin namin ang mga hindi kaibig-ibig. Patawarin niyo rin po kami kung kami po ay nag-iimbot, Panginoon, ng pag-ibig na ito. Sa aming pag-alis, pansamantalang pag-alis sa lugar na ito, nawa baunin namin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Makita ito sa gawa at sa katotohanan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa aming pansamantalang pag-alis sa lugar nito. Dala na po namin ang inyong kapayapaan na nagmumula sa inyong puso. Nawa sumaatin ang biyaya ng Diyos sa atin ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang wagas na pag-ibig ng Diyos Ama at ang matamis na pakikisama ng Santo Espiritu ngayon at magpakailanman, at lahat ng sambayanan ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin ng Diyos. So bago po tayo pansamantalang umalis, tayo po'y magkamayan sa bawat isa. God bless po.